Lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola. Magandang umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. September 3, 2025. Wednesday. Ako si Conrad Daral. Kasama natin, eto, Bibong Bibo. Bibo! Jonathan De La Cruz. Yes! Joel Bibo. Bibo. Laksaman. Laksamana. Ang daming Bibo rito. Panahon ngayon ng Bibo. Bibo. Pabibo. Pabibo. Mapapanood hindi Bibo. Mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube, kung maaari. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. Meron yan. Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA for the Box. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Mapabibo kayo o hindi bibo. Good morning. To all the Bibos in town. To all the bibo. Ang original bibo. The Ang dami mong bibo eh. Siyempre, yung bagong DPWH, original bibo yun. Parang chaleco yan. Yan, kumbaga, yan yung si Uncle Bibo. Oo. Pinaka-tsuhin ng lahat ng Bibo. Bibo. Uncle ang tawag dyan. Yung ginagalang po. Sa Tagalog yan, Chu-Bibo. Chubibo. Tama. Chu-Bibo. Yan ang Chu-Bibo Yan ang talaga. Chu-Bibo. Yan ang Chu-Bibo. Oo. Bibong Bibo. Si Recto ngayon, Bibo na rin. Lilinisin daw niya ang 2026 budget. Yes. Yan, nagkakabibuhan, ha? Ang customs, bibong-bibo. Yan. Nakahuli raw sila, 12 kotse ni Diskaya. Yan. Naglalabas na sila ng mga tax audit orders. Yan. Sa BIR naman BIR. yan. BIR pala yun. BIR BIR yan. yun. Sorry. Ibang klaseng Iba pang bibo yan. customs, Yung isa pang bibo, doon sa house,
Kasalanan daw lahat ni Duterte yan, flood control. Matagal na namin nangyari sinasabi. yan. Oo. Ayan. Yan. Ayan. Yung Matagal na, Bibo matagal na. ngayon, yung taga ano naman, Mm. taga Manila. Mm. Ah? Laging kasalanan dapat nung nakaraang administrasyon. Pero- Kaya nga maingat si BBM. Na sinabi niya, imbestigahan nyo yung panahon lang natin. Kasi ma-accuse siya, Oo, laging sinisisi yung previous Ang hindi administration. mo nabanggit Sina Bibo? na pinsan ni Uncle, ni Cho. Cho Bibo? Ni Cho Bibo. Sino? Si, Isko. Si Eh, Isko. si Isko. Pinsan yun, Ayun, pinsan. are. Magpinsan. Ano rin yun? Magpinsan yan. Maliksi rin na Bibo yun, bro. Ibang Bibo yun. O, eh. pinsan yan. Bibuwak yun eh. Bibo. Tapos, ang isa pa, ito. Yun yung labas ng labas. Oh. Labas ng labas, wala na sa opisina. Tapos ito, Ito ba, Chibo? ito pa. Ito naman, pinsan din ito. May pagkatita ito eh. May pagkatita. Oo. Si Si DBM Secretary, pupunta, lumulusong nga eh. Lumulusong. oo. Tsaka pumupunta doon sa Pupunta mga doon project. sa Concourse? busway. Si Tita, Si Tita Bibo. Tita Bibo, Biba yan. Biba. Biba. Isa pang Biba Bibo, at yun Bibo. namang yung sa house din, si Jeanette ba yun? Janet. Janet? Jan Baksya, Garin ba yun? Jan Karoon Baksya? ng boses. Ay! Ganun. Okay. Gagalit na raw po. Galit na. Yan. Si Huli si Cho Bibo. Hindi, huli Sino na pa lang. isa Ito namang si- Bibo? Ito nag-aaral maging Bibo pero nakuha rin niya to. Si Estudyante to, estudyante. late Representative Richard Gomez. Ayan, medyo Bibo rin siya. Although nag-apologize na siya sa media. Hindi. He could have handled things better. Oh, Nasa, you will learn, pare. nasa early education siya. Yeah, early education. Mula artista ka, ginagamit mo yung media mahirap para na. sumikat ka, Tapos ngayon para eh. ma-promote yung iyong mga pelikula at lahat. Tapos ngayon Pagkatapos babakbakin mo. Ngayon na sila Ano yan? lang ng Ano ilaw, yan? spotlight. Okay lang sa'yo Hindi kapag ganun. nagagamit mo? Oo. Pero Pero Pag pag- ikaw tinatanong na ng mahihirap na tanong, hindi na... hindi ka naman sinisiraan. Tinatanong ka nga. Hindi nga. Buti nga tinanong ka Oo. pa eh. Hindi sinulat na lang eh. Oo. Mabuti ka. Pinagbibigyan ka eh. Hindi Boy Bibo yan. Boy Picon. Boy Picon. Tama. Boy Picon Si yan. Boy Picon yan. Yan. Galit na po si original, si Chubibo. Oo. 60 days daw. Pare, grabe yun. 60 days. Sinasabi ko sa inyo ha. Clean up na raw yan. 60 Clean days, up niya, 60 days. Kaya ba yun, pare Jonathan? Anong assessment mo? Honest. Anong honest. gagawin? Oo nga eh. Anong clean up ang gagawin? Pinaresign niya. Hindi clean up yun. Yung resign na yun is taking a page from the president. Yung reset. Reset. Oh. So yung kanya, resign. Resign. Kung ang sinasabi nga natin kahapon, ang problema dyan yung sistema. And you have to review the system. It may take more than 60 days. I don't know. Yes. Of course. May Ganito mga po kulang kasi ganyan. yan. Ang history ng DPWH, ang assessment ng yung mga naririnig lang nila, no? Yung mga management po sa business, ang assessment nila, ang nangyari sa DPWH, too much, too soon. Na kumbaga po nahirinan. Oo. Sobrang Nabulunan, daming nabulunan eh. Sobrang laki na nagsimula po eh. Halimbawa, Ping De Jesus, idol ni ano yan eh. Idol ni Chubibo yan. Parang ni Ping De Jesus, wala pong pera yan. Okay? Anong ginawa ni Ping De Jesus? Nang limos. Sa iba-ibang ahensya. Bigay nyo na lang sa akin yung hindi nyo kailangan. Yung mga savings nyo. Savings nyo. Tapos itinayo niya yung mga flyover along EDSA. Lahat po yung flyover na yan, walang budget yan, at inano niya lang, tinayo. Biro mo, ganyan ang ating infrastructure noon. Namamalimos. Panahon ni FBR. Kasi ginanon eh. Ayaw. Panahon ni FBR, ano nangyari? Private sector. Doon siya nag-rely. Kasi walang pera. Panahon ni Estrada, hindi po gaanong kumilos yan dahil ilang. Nagkaroon ng ano kagad. 2 years lang yan eh. Mas ibain na si kaso eh. Panahon ng GMA, ganun pa rin, pero inayos nila taxes,
Para magkaroon ng isang foreign debt. space, Diyan po yung preparation. budgetary space. Okay? Panahon ni Pinoy, may pera na. Hinawakan ulit Ang ginawa, hindi ginasta. Takot sa corruption. daw. Ibig sabihin, noon pa, napakasama na talaga ng imahe niyang DPWH. Takot sa corruption, so 1.2 trillion Hindi gumalaw. pesos, hindi ginastos. And then yung sistema, pabago-bago na. Siyempre, Yeah, dahil yeah, you have to adjust eh. You have to adjust. nag-evolve yung sistema para kung sari-sari. Panahon ni Duterte, may pera na. So, on top of the 1.2 trillion na hindi nagasta, nagkaroon pa ng budget. Additional. Doon ko na masasabing talagang nabulunan na. Build yun eh. Yan yung Nabigla. Nabigla. At that time, I remember, I wrote a column. Sinasabi ko, delikado yung build. Dahil ang ating mga kontraktor ay hindi handa. Handa para sa kanyan. Wala tayong mga malalaking kontraktor na kakayanin yan. O kaya, So, kailangan i-open up ang construction industry sa to labas. to really good foreign contractors. Marami tayong malalaking kontraktor. Ayaw nila sa government nun dahil ang gulo eh. Oo. Ang gulo yung sistema, lahat, etc. Hindi. Nag-lobby ang mga DTI, ang Office of Solicitor General, hindi daw pwedeng foreign contractor. Ganon, ha? Hindi handa yung ating construction business. Okay, kita mo nga, yan ang nangyari. Okay. Panahon so sumikat ngayon itong mga kontraktor na kung saan lang galing. At Saka saka, subcontracting. Hindi, at saka ginawa nila, Nagkasulputan. kunyari joint venture, yung mga ganong klase. Ginagamit yung kanilang lisensya. Ayun. Ilan lang ang malalaking magagaling na kontraktor Nanganak nun ng negosyo yan. Na ayaw nila yung pumunta pickup sa eh. Pare, Pwede bilang na bilang mo nun sino? ibentahan, no? DMCI. DMCI, EEI. Yung mga yan. Yung mega, yung Kensa Avedra. Yan. Yung Mega, yung nagtayo ng mga Shoemart. Yes. Sabihin mo na yung Ayala Development Construction. Mga MDC, Makati Development. Makati Development pala. MDC. Okay. Ilan lang yan. Tapos siyempre nagpasukan na yung mga big business. Sila Aboitiz, pumasok na rin, yung gano'n. Pero they have to learn the ropes. Oo. Yung mga contractor na to, na bagong salta, Oo. anong technical capability Ang ginawa to handle huge projects? ang ginawa ng mga kaya nga nagkaroon ng kultura ng yung chop number 1 yon. Oo, yan. I-chop mo yung big project. Number 2, joint venture na kunyari. Oo. And then number 3, yung subcontractor na Ayan. ginamit lang yung Sabi lisensya. rito, may ulul. Yung pick-up license yung isa. So in other words, ang nangyari paring Conrad, paring Joel, Nabigla eh. giname nila. Nag-game. They gamed Oo. the system. The system. So, ang ginawa po, wala namang talagang technical capability. Gumawa ng capability sa papel. Yan ang storya ng pickup. Okay? Yung accreditation board, dinaan sa papel. Hindi po sa actual experience. Yan. So ngayon, ito si Chubibo, sabi niya 60 days, lilinisin ko yan. Aba, ano ka, Superman? O, I don't know. Hindi, Chu siya. Ano, Chu? Chu Bibo. Chubibo. Alam mo, yung mga ganyan statements, Hindi, Pangahawakan ng mga taong bayan sabihin, yan. magki-clean house siya. Iaangat yung bar sa standards para sa mga kontraktor. 60 days. ano nga yung, ano yung standard? Alam niya ba? Standard? What is your standard? Hindi nga natin alam, ano ba standard ng mga... Ang meron lang kayo, jackhammer at mga nakatsinelas ang trabador nyo. Tanggal Hindi ka. pwede. Hindi ka pwede. Pero, Iba-blacklist namin kayo. Oo, ba-blacklist Pag nagkaroon na namin kayo ng Well, ganito. ang gusto niya, linisin yung DPWH. Ang bulok po, kontraktor. Hindi Ang yung bureaucracy. kontraktor, bulok na rin yan. Kapag bulok yung kontraktor, kahit anong gawin mo sa DPWH, tapos kayo. I-upgrade natin kailangan ang mga construction industry. Businesses. Sinong gagawa nun? Hindi ba dapat may self-policing yan private Yes. sector?
And then pick up. Kaya kung sino-sinong hold-upper lang ang naging contractor eh. Yun ang masama doon. So, yung 60 days niya, pabibo yun. Imposible malinis mo lahat yan in 60 days. Di ba? Parang ang style niya, press release muna at saka na lang yun. Well, isang move niya daw, paring Jonat, I don't know what you think of this, inabolish niya na yung internal na investigation. Investigation. Bakit? Meron ba siya sinabi ron? Basta yung 60 days, yung 60 days kasi out of the blue, wala naman siya pinangahawakan doon. They cannot investigate themselves. Yun ang sinabi niya. Hindi naman po nag-iimbestiga yan eh. Ang sabi ni Secretary Bonoan, kaya ko itinayo yan, yan yung tatanggap ng mga reklamo. Kasi hindi alam ng taong bayan kung anong gagawin, saan kanino sila lalapit. Yun lang. Okay? Yun lang yung papel noon, hindi po para imbestigahan yung kapwa nila. Hindi. Eh kasi ito si Chubibo, banat ng banat, hindi pa niya naiintindihan lahat na nangyayari dyan. Titignan pati nila yung mga sinasabi nila na project na substandard or wala, etc. Ayo. Yun yung ibig sabihin, no? Ayan, si Chubibo. Hindi yung mga tao lang. Yung projects, listahan yan eh. By the way, yung comment na masama pala yung build, hindi po. Gusto natin yan. Kasi Kaya lang, nag-campaign tayo dyan noong panahon ni yes. Pinoy na kailangan natin ng infrastructure. Huli na Ang tayo. nangyari po, hindi tama yung pagkaka-execute. Yun lang. Doon nagkaroon ng, sinasabi natin yung mga contractor natin hindi ready. At saka Sinasabi na namin yan noon. Kaya dapat ni-open up yan in a limited way Yes. to foreign contractors. number one yun. At the same time, iayos yung sistema, kagaya niyan. Kaya nagkaroon din ng malaking issue. Natanda mo ba rin, Conrad, pa rin, Joel, yung issue noon, ito tungkol ito sa build at saka sa construction mismo. Yung right of way mismo. Ang laking, Biro mo, laking business yan. mabibid out yung isang project, wala palang right of way. Paano mangyayari doon? Yung mga ganun sistema, panahon ni Babes, isa pang Bibo to, Bibo Sing. Ang second name niya, Bibo eh. Babes, na-float daw yung pangalan niya. Sino nag-float? Sarili niya. Nagsemento ng mga kalsada sa gilid na may poste pa at puno. Hindi ba naman katarantaduhan yan? Hindi ba naman kakulangan niya na sistema? Paano mabibid out? Paano magagawa ang isang project na hindi ready? Yan. So, sistema po yan. Sistema talaga. Sistema. Oo. Eto si Bibo. Yung cards ng ng mga estudyante, yung claim to fame niya sa DOTR, Ayun. malapit na raw. Yung BIP. By the end of the September, meron na yan. Yan yung claim to fame niyan eh. Sa transportation. Dito kaya magiging Saka claim? Showcos. Yun ang mga Showcos, patawag. Patawag. Punta sa ayusin yung elevator sa tapos yung concourse, Mount Kamuning, mga ganon. Tama, Mount Kamuning. Ayan. Mount Kamuning. Oh. Tapos bibisita ka sa Taft. Yan. Yung mga illegal na vendor. By the way, totoo po yun, tama. Kailangan ma-restore yung tiwala ng tao sa gobyerno when it comes to infrastructure. Tama yung pakay ni Chu. No. Bibo. But includes everything. Kasi pero hindi po pwedeng gawin yung ma-restore yung confidence ng taong bayan sa government infrastructure. Kung atupagin mo lang, siraan yung iyong predecessor. Wag yun. Wag. Hindi maganda. Walang di maganda yun. Sabi ni Bunuan, diretsuhan. Hindi ako corrupt, ha? Oo. Diretsuhan. Yes. Hindi, without batting an eyelash. So, ang tingin ko sa kanya, he was telling the truth. Yes. Hindi ako corrupt, ha? Sabi niya. Oo. Pare, nilamon na rin siya ng sistema. Si Boy Bibo, ay Chubibo pala, hindi na siya Chubibo, Boy. Na Chubibo. na siya, promoted na. Promoted na. Hindi na Boy Bibo. Chubibo na, Chubibo. Lalamunin din na sistema yan. Kung puro ganyan lang Kung siya. hindi niya ayos. So, 250 officials daw tendered their resignations. Totoo ba? Hindi ko alam. And is that legal? Di ba? Yun na nga, Pwede na-question na yan sa PNP. Hindi ba? May president dyan. Po dyan.
So 60 days niya raw po tatapusin niya ang clean up. Ano i-clean up? Yun ang hindi ko maintindihan. Ano i-clean? DPWH ba i-clean up mo? O Tatanggalin niya daw yung mga ano, what about the contractors? yung gago tatanggalin niya. Paano mo malalaman? Ano, may preba ka na bang hawak or what? O, ano ba naging business? So based on reputation, yung Yeah. yung magiging basis. Ito reputed to be Oh, yan. good. Mm. Dito ka, boy. Dito ka. Ganon. Hindi ko Ito reputed to be ano to? bad. Mm. Ito, tahimik na tahimik, siguro walang ginagawa ito. Ayun pala yun ang nagtatrabaho. Oo nga. Hindi, yung, di ba, hindi mo alam eh. Oo. Ano yun? Ano yun? Based on reputation, ano yung basis mo dyan sa pagtanggap o pag-reject? Lalabas dyan, another palabas na reset. So, dito naman po si yung inabolish daw yung internal probe body. Ano ngayon ang gagawin niya? Paano siya hahanap ng facts? Kanino ba siya hahanap ng facts? Di ba sa mga DPWH officials din? Sa DPWH. Eh kung pinaresign mo lahat, saka kukuha ng facts. Mamimili ka ngayon. Eh, hindi ko alam kung ano mga logic eh. Mamimili Dapat ka ngayon. i-retain na muna niya yan para dun sa independent commission meron sila yung taga-gather nung ano, di ba? Ng Hindi, facts. ito Kung nga. sino Facts, sisibakin mo o Well, sino. at least kung ano yung mga kahinahinala. Oo. Kaya nga, yung sinasabi nga ni Paring Conrad, itong grupo na ito, yung tinayon ni Secretary Bunuan, precisely, To pupunta, gather the facts. gather the facts nga eh. Tapos isubmit nyo sa independent commission kung ano yung nakuha nyo. Eh wala pa nga, inabolish na nga eh. Hindi, paano ka maglilinis kung wala kang facts? Sabi niya, 60 days, lilinisin ko yan. So, anong gagawin mo? Sibakin mo lahat? Kumbaga to, mass resignation? Ano ba yan? Ano ang gagawin Ay, natin? yung office of the secretary niya, mayroong magaling na May magaling na tiga ganon. taga ganon. Ayun. Weed out eh. They will weed out. Eh, kanya-kanyang Oh, chuchuan niya. kanya-kanya chuchu yun. Kaya nga, Chuchuan chubibo yan, ano? pala siya. Kaya, Chuchu ng chuchu. Nadagdagan pa. Dadagdagan nga eh. Ng mga ano doon, mga bulong brigade. Kasi, oo. Paano mo para bang so much expectation? Kasi ito po, nakukuha lang natin to reaction no mga contact natin sa business. Okay? Sa sobrang excited, kumaga, Oo. etong si Chubibo, kwan siya, giddy, sobrang giddy. Ipaliwanag mo pa rin, Joel, yung Ano yung giddy? giddy? Yan. Ewan ko, ang akin parang gigil na gigil. Yun! Ayun, Nanggigigil Ganun eh. yung ba nung nasa BCD That's siya, not he the was way. able to- That's pero maliit not lang the yun. way to approach a problem. Eh, di ba? Oo, gigil Para na sa gigil. DOTR din, he was all over the place. Giddy rin siya ron eh. Oh, tapos, Saan-saan eh. Wala tuloy nagagawa. Puro inspeksyon. Puro Hey, PR, press release. paano yung beep card? oh, Claim to fame niya yung beep card. Yung 300 beep cards, tsaka yung mga nagtitindang ano. Tsaka yung- Ah. Yung concourse announcement lang yun eh. Oh, ay nabigay na yung mga airport sa Aboitiz. Oh, hindi ba accomplishment yun? Ayun. Mission Tapos yung accomplished. ano, Mission accomplished. Mukhang every weekend, may 50% discount. sa mga senior citizen. Ayan. Pila nga lang kayo dun sa ano. Para bang ano, no? Para bang wala tayong kaproblema sa transportation. Minsan hindi niya nagalaw yung ports, yung mga transport sa tubig. Eh dito kasi, tsaka EDSA, eh, traffic pa rin. EDSA, oh. Yun nga eh. Uy, mas grabe traffic ngayon ha. Napansin ko itong umaga. Hindi, yung jeepney Grabe. modernization, may nangyari Wala, ba? natigil. Anim na buwan siya nandyan. Tinigil. Oh. Yung mga ruta, Yan. Hindi nahawakan yun. nagawa ba? Oo. Hindi nabahira ng kanyang atensyon yun. Wala yun. Pagkatapos yun daw ang naging basis kaya siya naging DPWH. Yes! Hindi. Nilakad ng mga padrino mo. Yun ang totoong istorya At naka-mission dyan. accomplished ka sa mga padrino mo. Yan. Nilakad ng mga padrino Mga mo. airport. Ang dami na raw niyan. Hmm. Iba-ibang grupo Hindi, na yung masisira nga padrino. ulo mo pag ganun eh. Sa dami ng padrino mo. Ano papakinggan? Sino papakinggan? Ang problema niya, pag nag-away yung mga Ayan. padrino, Oo. kanino ka ngayon? For a particular project. Ayan, patay. Ay, huwag mong gagalawin yung ano, bata ko yan ha. Relax ka. Katay. Yan pong dati, maraming dyan sa DPWH, okay?
Sa ngayon, ang problema natin, yung government-funded projects. Okay. Pero mas marami pong problema dyan, yung mga partnership with the private sector. DPWH din yan. Dyan na magkakasala sa labat ang mga interes ng mga padrino ni Chubibo. Paano yun? Paano mong kanino kakakampi? Lilinisin ko yan. Okay, very good. Sabi po ni Secretary Recto, nangangako daw siya na sisilipin niya talaga. Strict scrutiny ang English na ginamit niya. Ano ibig sabihin ng strict scrutiny? Ganun din yun eh. Anong Ganun din yun eh. Tingin-tingin eh. Ano? Intensified monitoring. Salamin, tatanggalin. Hindi lang scrutiny, parang Joel eh. Oo. Strict Scrutiny. scrutiny. May kasamang strict. Paano yun? Hindi pwedeng scrutiny, hindi pwedeng cursory Hindi. scrutiny. Strict scrutiny. Kumbaga sa monitoring, intensified to. Oo. Para daw po masiguro niya, hindi nasasayang ang ating mga tax. Dahil napakasama niyang corruption daw. So, ano daw yan? Sisilipin niya. Nung ginagawa yung budget, ba't hindi mo noon sinilip? Ngayon nagkakagulo, tsaka mo sisilipin. And how many months do you have to do that? At number 2, sinabit nyo na po yung budget sa House. At ngayon kayo nagkakumahog, nagkukumahog na inspeksyonin ang budget. Makipagdebate kayo ngayon doon. Makipagdebate kayo. Meron nga suggestion na ibalik eh. Ibalik yung NEP para tignan ulit. Ibalik daw. Yun ang gusto ni BBM. Tanggalin lahat ng mga insertion doon. Oo. Paano nyo malalaman kung ano yung insertion? Insertion at ano hindi. Pinaresign nyo lahat ng DPWH. Sila lang makakaalam niya kung anong sponsored by Congressman so-and-so or Senator so-and-so. Or si kumpare. Sino pare? Kumpare. Kontraktor. Si pare Sponsored. kontraktor? Sponsored. Paano mababudgetan yun? Ayun. Through DPWH. Kasi, di ba merong menu ng so may kanya-kanyang ano yan. Unless you go through the Regional Development Council or the Development Council of the province, yung ganung klase. May pinag-usapan. Kasi, every district has its own allocation eh. Ang estimate daw po ni Secretary Ralph Recto, yung mga kalokohan dyan sa DPWH, magmula at least 40 billion to 120 billion ang nawala sa economy at mahigit na 250,000 jobs. Since Kung- 2022. In the past 3 years. Kung yung pera na nawala dyan sa mga kalokohan na yan, nailagay sa tama, umunlad daw sana economy. Baka na-hit nga natin yung growth rate eh. That's the Kasi ang theory, pare, pag nanakaw na, inilalabas na ng yan ang Pilipinas. problema. So, yung pong pera na yon hindi babalik Hindi dito at umiikot. iikot. Hindi umiikot. Yan. ang theory. Ngayon, that is only for public works. What about the other agencies? Naku po, mas ano yan. Public works lang ito. Malaki yan. Of course, At malaki flood yan. control lang to. At flood control lang pinag-uusapan natin. What about the others? Kagaya niyan, di ba matagal na natin binabanggit dito na doble-doble, di mo nga alam kung nasaan yon. Meron ngayon ito, natapos na. May certification na natapos. Next year, merong budget ulit. The same area. Yung ganun pa rin ang nangyayari. So, nagiging ghost talaga yun. Ngayon, ang sinasabi ng iba, at dapat naman talagang i-call out natin, DBM. Hindi ka pwede makahugas kamay doon sapagkat dumaan sa iyo, ikaw ang nagko-consolidate eh. Hindi mo pwede sabihin. Sila nagsama ng mga project na yan doon sa National Expenditure Program. Yes. Kaya ang gusto po ng Presidente, balikan niyang NEP na tinasabi na yan. Hindi NEP, ibig sabihin NEPO, nepotism. Hindi Nepo Iba yun, baby. iba yun. Hindi Nepo baby. Iba po yun, NEP, NEP, National Expenditure Program. Yung NEPO, hindi na po NEPO tawag dyan. Klepto babies.
8:32 ng umaga Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 88. 23 at DWIZ 882. Kasama natin, hindi mga bibo. Hindi. Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako lang ang bibo rito. Yes. Okay. Yes. Conrad Banal po. Ayoko sanang batiin eh. Wag ko nalang batiin. Huwag na. Diamond Wedding Anniversary Uy. Wow. nung aking paboritong uncle. Diamond wedding, ha? Diamond, Jorge, Banal Uy, at Charminia Baluyot. Uy. Yan, Banal. Happy anniversary po. Diamond, bihira na yan, pare. Oh, wala. Diamond, Oh. ano? Yung iba nga, nakakaisang taon pa lang split na eh. Allows na. Allows na. Tapos sa birthday din nung aking hipag, sister-in-law. Si Jennifer Mapua Banal. Ayan. Asawa naman to ni Joel. Ayun. Kaya hindi ko sila binabate. Oo. Dapat batiin na rin natin yung kaibigan natin. Sino? Si Congressman. Congressman Joel Bullet. Chua? Chua? Hindi, Bullet Banal. Akala ko, hindi. Ba, ano Nagagalit. naman, ano naman kay Bolet? Nagagalit si Congressman Chua. Si Bullet. Joel, dahil daw, panahon ni Duterte ang flood control. Galit, ano? Hindi po. Even before. Tuloy-tuloy. Every At year. saka napakasamang tignan, Congressman, na sisisihin nyo lahat na nangyayari doon sa naka-administrasyon. Ito nga kayo, 3 taon na kayo dyan, kayo nga ang under microscope ngayon. Ang gagawin mo, hindi, ililihis mo pa. Yan nga precisely ang reason, ayon sa aming informasyon, kung Na bakit si ayaw. BBM, Ayaw niya ang yan. gusto niya investigahan since 2022 lang hanggang 25. Kasi sasabihin na naman sa kanya, ayan, naninisi ka na naman ng previous administration. Kaya nilimit Nakakatatlong taon na kayo dyan. Nilimit niya. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ang Pangulo, ang investigasyon, gusto niya lang 2022 to 2025. Pag nalinis na yan, tsaka tayo pumunta doon sa mga nakaraan. Kasi alam niya na previous to that, all of this project, may flood control project, panahon pa ng kopong-kopong, may flood control na Di ba, tinitira na natin yan noong Nung pa yan Wag na muna Rock yun. netting, flood Oo. control. Saka- Saan ba nag-umpisa yung mga yan? Noon pa yun. Pero hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan Pero ngayon, kailangan isisi kay Duterte nitong si... Eto, hindi ko alam kung asa ng niyan prinsipyo niyan. Nino, si... Di ba kaaway niya dati si Dumas Ngosngos? O ngayon, kampi na sila. Kampi na sila. Nung anong kampanya, di ba? Talagang batuhan. Bakit nga? Bakit ganon? kampi na ba sila ngayon? Kampi na raw. Ano na, All is forgiven. They have seen the light. They've seen Maging the light. fiscalizer. Yan, Ang tawag yan. dyan, fiscalizer. Anak. Diba? Nagwa-warning sila mula 2017. So, ganun pala. Sinabi pa niya, pati si... So, ganun pala. Ano pala to? Takbuhin sa away. Hindi, peacemaker. Yan. Kumbaga, Ayan. parang chope sa sabo. Peacemaker. Peacemaker. O yun po talagang proseso rito. Okay? Sige, linisin ni Chubibo. Yan DPWH. Okay? Paano ngayon? Kung yung mga contractor do sa Department of Budget and Management lumapit. Wala. Ayaw ninyo sa public works? Hindi ka, malinis kayo eh. Malinis kayo eh. Malinis kayo dyan. Okay Okay? kayo dyan, O, titirahin ko ngayon to. Dito. Ma'am, project natin to. Okay? Sa isingit mo dyan. Ang singitan po, hindi lang doon sa BICAM, mali yung ating isip Pananaw. Na doon lang. na lahat sa BICAM nangyayari. Meron nangyayari sa BICAM Mayroon. ng singit. Pero Sa umpisa pa lang. throughout the process po, may singitan yan. It's the process. Yun ang system na sinasabi natin kay Chubibo na kailangan mabago. Sa DBM, paano ba nagsisingit daw, parin Jonat? Kwento mo nga. Ito muna. Parang ano to? Parang sa PCSO. Ayan. Meron kang aalagaan numero. Numero. Yan. Yan. Sa umpisa pa lang, agency ito may budget call, ang tawag eh. Ang budget ko. January or February magba-budget call na kayo. So dapat nakalagay doon yung mga priority undertakings ninyo na mandated
Doon nyo ilalagay. Saan galing yung nakalagay na yun na doon? Kung sino-sino na nag-propose. Yan. Ayan. Ito. Wala pong rhyme or reason. Public Works, Walang ito ka. tagatingin kung hindi Wala nga master plan eh. Kung nasa master plan, may mga components yun, doon ka kukuha ng priority. Here to, Ganon. example, mayroon biglang, ito panahon ni BS, BS. Oh. Presidente Benigno Simeon. Paano ni Babe Singson? Ito, we're not talking about public works lang. Ito na lang muna. Kay Butchabad. National Greening Program. Ayan. National Greening ito You're DNR. DNR. Ang ibig sabihin nito, magtatanim tayo. Tree Magkano? planting yan. Yun na Oh, nga, ayan yun na. nga. Okay. Sa Boso-Boso, sa Wawa. Ayan. Oh, Alam mo wala ba na. kung Lamesa. magkano ang budget niyan annually? 6 billion. Nasaan where are the trees? Meron naman, nagtanim naman sila. Pero 6 billion kung actual 6 billion a kung year. paano Saan yun? minomonitor, Identify Dapat dapat. by this time, puro forest na Pilipinas. Hindi. 6 billion a year. 6 years yun. Taon-taon niya, automatic. Automatic meron. yun, Oo. Tapos naka-identify. Nagkumahog nga kung saan kukuha ng nursery, etc. Nasaan yun? Pati yung participation, supposed to be community-based yun. Para yung mga tao mismo in their own areas, Sila magtatanim. magtatanim. Example lang yan. Nasaan ngayon yun? So pag DNR, pumunta ng DBM. So doon magkakasigitan. Magko-consolidate sa DBM eh. Oo. Kasi yun ang gagawin na National Expenditure Program. Super agency. Halimbawa, DPWH, ito yan. Okay. By district, by ganito, may allocation, etc., etc. Tapos pupunta na sa DBM. Consolidation doon. So sa Along the way, meron yun. May inalagaan doon. sabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman, she's making a commitment daw Ayun. to strict coordination with the strict scrutiny. Scrutiny. Etong kanya strict, Strict coordination. hindi na intensified ang ginagamit ngayon. Strict na ngayon. Strict na. Strict scrutiny. Ito, strict coordination with the Congress regarding the BICAM. Hindi nga po sa BICAM. Meron doon. Meron. Pero hindi purely sa BICAM nangyayari. Ang singit. Doon pa lang sa baba, sa DBM, nagkakasingitan na yan. So, baka naman, Secretary, sinasabi na, nakakahiya yung sinabi ng Presidente, kailangan daw isusiin ulit yung NEP for 2026. Yung NEP po, sagot ng DBM. Baka kailangan doon kayo mag-concentrate, wag doon sa BICAM. Masyadong mabait si Presidente. Kasi yung BICAM, wala na kayong power doon eh. Oo, tapos na kayo doon. Sa totoo lang, kahit magngangawa kayo dyan, tapos na yun. Kasi yung BICAM, sila-sila na lang yun. Ang inyong poder ay doon sa processing ng budget ng NEP. Doon pa lang po may mga kalokohan na nangyayari. Alam na natin yun. Kahapon nga, di ba, nag-hearing sa Senate, ang sinasabi doon ni na Senator Ping, Senator Gatchalian, ang nakikita namin dito, yung pinag-uusapan natin ng mga paraan di ba? Ng pagdadagdag. Ito, double. Ngayon, doble pa. Parang doble plaka. Bakit ito meron na naman? Doble ang budget. Bakit ito meron na? Noong 2025, sinabi ninyo na tapos na yan, yung project, yung... Bakit nga meron na Bakit nga naman? meron na naman budget? Ito, yan, number 1 yun. Baka clone. Ayun. Baka clone. Oo. Kasi, Tapos, yung nga, yung sinasabi natin kahapon, di ba ito ghost project ito? Bakit mayroon kayo nilagay na repair? Ghost project ito eh. bakit may repair Ba't pa? may repair? Nasira na po yung ghost. Sa aming imahinasyon. May akin baka phase 1, phase 2. Yung nga yung sinasabi pa, yung phases. Phases. That's the other... Kasi nabanggit ko yun, di ba? Ikaw binanggit mo greening. Ako naman, matalas ang mata ko nung makaraang taon. Halos at barangay o merong multipurpose hall o Yan. multipurpose arena. Gaya, di ba, na pinagtatatayo ng mga... Pinagkakakitaan din niya. Phase 1, phase 2, hindi naman kasi isang biglaan natapos yan eh.
Worse, yung iba nagiging white elephant, hindi na nagagamit na ano. So, yung mga ganyan ba? Doon pa lang sa budget preparation, yung tinatawag natin budget preparation, at the agency level, meron na yun. Tapos pupunta ngayon dyan sa Department of Budget and Management. Wala nang scrutiny yun. They assume na ganito ganyan. Pero Sino nag-assume? may mga Yung magagaling. DBM? At the DBM, may mga magagaling doon. Oh, ewan ko. Putz, May ang lalim. magagaling si agency. Ang lalim. Kaya yung mga planning undersecretaries in each and every agency, yun ang dapat na tignan ninyo. Aha. Yung planning. Kasi sila yung Mula simula. System nga po. System. System. Oo. Paalala lang natin kay Chubibo. Oo. Hindi makukuha sa 60 days yan, sir. wala. Oo, Hindi. At saka yung resign everybody, Oo. yung mga sweeping move na ganyan, kailangan po i-review yung system eh. Oo. Let's start dun sa simula. Yung budget process, dun pa lang. Doon pa lang. Approval ng mga projects na kailangan gawin ng DPWH. Doon pa lang. Doon pa lang. Doon pa lang. Ngayon, pag na-approve, eto may project dito, lalapit kay Congressman. Yan. Para magkaroon siya ng Tong, ito. Ito na ha. Nasa district mo to ha. Or Or, si Congressman, lalapit doon sa paborito niyang DPWH. Ano ba, eto ha, bibigyan ako ng 500 million. Nangako sa akin. Basta meron akong 500 million project dyan. Ano pwede natin gawin dyan? yan. Allocated sa akin yan, yung 500. Okay. So sabihin na natin, pwede ka kumita, Congressman. DPWH, pwede ka rin kumita. But temper your grid lang. Yes. Okay? Ganyan po talaga ang ano dyan maski sa ambayan kalakaran. Pero kailangan yung project na gagawin nyo ay ayon doon sa master plan. May ibig sabihin, Hindi halabira. yung kung saan Kung ano lang, kung saan nanggaling. Ngayon, kung ayun yan doon sa master plan, kahit papano, kahit may nawawala, umuusad yung master plan na yun. May nangyayari. Yun lamang yung gusto mangyari Sa ng master plan lang, okay pa eh. yun lamang yung gusto At mangyari makikita ng business tao yung community. taxpayer kung saan napunta. Yan, ito, national government ito. Agencies. Paano yung LGU? Yung LGU. Ayan. Naku po. Yung nasira nating kaibigan, Jojo Robles, nagtayo nga ng laundry shop. Galit na galit. Ano ba to? Wala nang pumunta dito ang kliyente ko. Dahil nung isang linggo, inaayos ito, na-semento at lahat. Oo. Ngayon, babakbakin nyo na naman. Babakbakin nyo na naman. Paano kikita si contractor? May excess kami kasi every year meron kami budget. Kailangan gawin to Hindi mo lang pwedeng awayin yung trabador na gumagawa. No? Hindi, wala naintindihan yun. Wala naintindihan yun. So, yung pong pagbabago, ang punto namin dito, yung system kailangan baguhin. Ngayon, dito na sa paghabol Yan. sa mga kalokohang nangyari That's dito, another issue. That's the other ang issue. sinisimulan po ng Presidente ay yung Independent Commission. Yes. At nagkakaroon na ngayon ng innuendos, ano pa ba yung isa? Insinuation, ano pa? Smear campaign. Smear campaign. Kasi daw po, parang tahimik ang palasyo tungkol doon sa proposal na ilagay si Mayor Magalong. Ayun. Ibig mo sabihin, kailangan bawat salita mag-comment. Oo. Ano ba? Kaya tahimik yan, binubuo yan, at pinag-uusapan kung ano talaga ang papel nitong commission na to. Kailangan malinaw yun. Kasi otherwise, ano yan? It's another... Boy Bibo din yan. Ayaw natin yun. Independent Bibentius din po yan. Yan ang bagong ano ngayon Bibentius. Ibig sabihin nun, Bibo. Diba? You're so Bibentius. Yes, yeah. In the meantime, ang ombudsman, nagtayo rin sila because that is the institutional body that takes care of all of this. Ayan po yung facts, gathering. Fact-finding. Case build-up, Yes. fact-finding. Ngayon, etong customs, ang headline, galing ng customs. Customs seized 12 Vizcaya cars. Nako. Bakit? Ang headline dyan. Sorry, mali yung headline. Mali ang headline. Ang headline po dyan, customs missed. Oo. Could not find.
12 lang, sabi ni Jinggoy, 80 raw yan. Hindi, yung kay Julius Babaw pa lang, ilan yun? 40 lang. Although nung hearing, 20-something na lang daw. Ngayon, 12 na Ngayon, lang. 12. Aba, para itong yung yung checkpoint sa Hindi, sabi- yung Shabu sa Batangas, pabawas ng pabawas, De, pero yung headline dapat niyan, BIR, Mrs. Mag-subtraction ka na lang, di ba? Yung kotse, hindi Ang yung headline fines nila, lang. nahuli daw yun. Galing. Yung sa BIR naman. Ano yun? Sinong pabibo rito? Sino ba yung bago ni Ponseno? Si Ariel. Sa Ariel? customs yun. Kawawa naman to si Ariel. Bakit siyang... Siya pa mismo ang leader daw nung team. I-impound daw nila yung mga kotse. Hindi naman nahanap. Okay. Ang BIR, ano ba yung BIR? Ano yung pabibo ng BIR? Yung Tax audit. Tax audit, Tax audit. Ngayon lang? Ngayon lang? doon. Ha? Dati na ho kami nagbabayad Tax audit orders. Alin? Naku, patay. Ano daw ang sino i-audit? Yung mga kumpanya niya, Sa bagay, Contractors. Pwede pang kumita kasi, sa audit. mas malaki siguro yun. Ngayon, Baka. kasi controversy. May pera na to. May pera na itong hawak Hindi, kung nailipad na yung pera. Ba, kailangan magsauli ka dito, boy. Hindi pwede. Hindi pwedeng yan. Nakalipad na? Nakalipad na, hindi. Hindi pwede yun? Hindi, kailangan. Return to... Hindi. Dapat meron Hindi, kang... yung mga contractors kailangan i-present kayong updated income tax Kaya returns nga. na tax clearance. Oo. Ang problema Actually, niyan... technically before participating dun Hindi sa ba meeting. dapat yearly yan? Ino-audit? Bakit ngayon lang? Hindi, ang malaking problema nito, ganito. Oo. Halimbawa, ngayon, sinasabi na, isubmit nyo lahat. Nakapirma lahat ang BIR doon na okay. Okay. Sige nga, anong gagawin niya? Di kaso din yung mga BIR na yun. Sir, nagbayad kami. Ano ba yung sinasabi mo So lagi? malamang, press release lang Hindi, tong audit. Fake original yung pinakita. Hindi nga, kaya lang sinabi yan, pabibo. Pero hindi naman totoong gagawin. Pirmado yan. na ng BIR pa nila. Kasi maraming tatamaan dyan. Kung pirmado na. Pirmado. Kaya relax. Ito relax pa, yung yung mga Vizcaya, external auditors. Yan. Mga ganon. Mga sige SGB dyan, yung mga kung sino-sino dyan, pinirmahan nyo yung yung kanilang financial statement. patay Nagpunta kayo. kayo sa SEC. tinago lahat dyan. Nako, involved lahat. Buti pa yung AMLC, hindi nagpapabibo. Oo. Kasi talaga wala naman Wala silang Ano silang gagawin. ginagawa eh. Wala silang ibibibo. Ang binibibo lang nila yung bayaw ko na 100,000 sinita pa. Na manager's check. Yan, Grabe. Paano yan? Ito yung kay Rep Chanko. Kasi ito. Nag-privilege speech siya. I have the floor, sabi niya. Ini-interrupt siya ni Janet. Jen Baxia Garin. Janet Baxia. Ano da? Jen Bax. Hindi. Paano ba yun? Janet. Janet. Yeah, Janet. Janet. Toby Chanko. Nasa committee sila Yun daw pong party list. Nakakuha ng more than 4 billion pesos worth of allocations from DPWH. Yung party list ito ni Saldico, 4 billion. 13. Yung 13 billion, sa sarili niyang pangalan yun, hindi sa party list. So all in all, 17 billion. Okay? Iniimbestigahan ng House daw yung mga kalokohan. Ang sabi nito si Toby, ba't hindi natin ipatawag si Saldico? Hindi raw pwede na ipatawag si Saldico kasi congressman siya. Yun ang problema dito sa investigasyon na to. Kumbaga, you have to investigate your own. Pwede ba mangyari yun? Kaya ang amendment ni You have to investigate your own Yeah. Paano? inamend ni Egay. Egay Erice. Ang sabi niya? O sige, ayon yung we will invite the Si ano daw? the chairman of the House Appropriations Saldico Committee yun. and then the Senate Finance si Grace Committee. po naman Pareho sila. Sila pareho. Hindi, si Kimbo, hindi na?
That will come later. Kasama na yun dapat. Sino yung co-chair ni Grace po? Doon sa kabila. Ito po yung sa BICAM. Oo. Okay? Kasama yan sa dapat tignan. Yes. Dahil dyan nagsimula lahat yan eh. Noong binalasan ng husto yung budget eh. Pati si BBM nagalit eh. Anong mangyayari dito sa House investigation bukod sa sisisihin nila si Duterte? At saka Wala mangyayari dyan. popag- Kaya ngayon, ang king of irrelevance, lahat po galing sa House. Kung ano-ano ang kanilang mga pinagsasasabi, walang relasyon dito sa malaking issue na to tungkol sa budget flood control. Kung ano-ano na lamang ang press release nila. Ayan. Paano kaya to? second, first and second yan. Anong first and second? Kasi sa Senate, ganun din. Lahat sila. Lahat ng buong Kongreso po. Both houses. Kaya hintayin nyo na yung independent commission kasi. Forthwith. Kailangan. Yan na. Independent commission. Huwag na Forthwith! kailangan. Forthwith. Pare. Tapos, Yan ang ang DPWH daw po, ang kanilang bagong measure, sabi ni Chubibo, ay rebid ng mga project. Okay. Okay. Galing, ano? Which project are you What going a to review? solution. Magre-rebid. Pareho din po yung system. Di dayaan din. Nagkadayaan nun, kaya ang presumption dito, nagkadayaan nun. And therefore, rebid tayo. Pag ba-rebid, nasisiguro mo na wala nang dayaan, kundi mo babaguhin yung They sistema. will temper their greed at there is heightened scrutiny na ngayon. Ng mga contractors. Oo. And you Pag really- sila rin nag-scrutinize. And you rely on that? That they will temper their greed? Hindi nga, wala po silang katibayan. Wala tayong nakitang pruweba na meron silang ganyang klase, meron silang konsensya. Pagkatapos, you will rely on that in this rebid, hoping na magkakaroon na ng konsensya itong mga sinabi ni BBM ng mga walang hiya. Kung ganun po ang policy natin, baka kung saan tayo pulutin. Sabi niya rebid na lang daw Rebid Ito sabi niya set for rebidding. Which ones? Auction again. Well, yung mga nasa Baliwag, Bulacan, yung mga ghost projects. Yung, Hindi pwedeng i-repeat ng ghost eh. hindi, Yan ang kalagay yung mga not properly executed daw, Oo. Which i-rebid. means you have to put in additional funds. Yung walang visible tao. Saan mo kukunin yun? Oo. Wala daw siya magagawa. Kailangan ng taong bayan yan eh. Oo nga, pero saan ka kukuha nga ng pera? I-repeat mo. O sasabihin, nanalo ako. Nasaan yung pera? Bahala ka na muna, iho. Ayun. Ganon? Ayan, yan ang, Ganun ba yun? yan ang, what a good idea. Hindi nga kung saan ang gagaling ang sinasabi niya na hindi naman natin alam na merong malaking posibilidad na magkatotoo. Rebid daw, rebid. Okay, which particular projects are you going to rebid? Yung and where do you mga get hindi your raw funds? tinapos o yung mga substandard pero kailangan ng taong bayan. Okay, very good yan. As long as you'll be able to handle your funding. Saan ka kukuha ng Kasi pera? nakaset up na yan eh. So you are going to put it in the 2026 budget. Ganun ba yan? Hindi niya sinabi. Basta yun lang ang idea niya. Kailangan wala tayong magagawa. Kailangan ng tao yan eh. Totoo. So, ibig sabihin, aprobado sa kanya yung mga projects na yon. Yes. Yun nga ang question eh. Kailangan ba yung mga project na yun? Sir, Hindi i-repeat ba na. nga nilakad nga lang yan para maisingit yan? Sir, i-repeat nga natin eh. Kailangan ng taong bayan yan. Yun nga, that presumption na kailangan ng taong bayan, yun po ang kine-question. From the very start. From the very start. Kagaya niyan yung Tapos sa solusyon mo, i-rebid. kagaya dun sa nauhan. Sinabi na yan ay kaldera. Talagang papunta dyan yung tubig. Kasi nga, Ba't mo volcano yan. pipigilin yung tubig? Yan. Ganon. Yun. Yung sinasabi ni Solidum, Ilipat mo na lang. may 3D map na sila Oo. na hindi ginagamit
sa mga project ng DPWH. Yan, oo. Okay. Yan. Paano mo malalaman kailangan nga ba yan? Kasi ginawa na nila, pero palpak. Oo. Re-review dyan. I-review, ulitin lang natin. Boss, kailangan nga ba? Sinabi ng, Ito, may 3D map. Oh. Yan, para malaman nyo. Kung, the best kailangan example nga ba? nga is Nauhan. Sinabi niya, okay, gagastos ka ng bilyon para ka maglagay ng mga dike-dike dyan. Eh itong, ang protection mo lang ay 6,000 people. Ilipat mo na yan kasi itong mga ito, protected, hazard area yan, protected area. Kahit anong gawin mo dyan, Maski anong gawin mo, talagang tatamaan niya ng tubig. Maski- Mababahain talaga yan. maski na ilang rebid ang gagawin mo dyan, Ito, Maria. Baka you're pouring good money after bad. wala na nga eh. Rebid. Actually, not even bad. Pupunta sa bulsa nung hinayupak na... Rebid. Oo, kontratista. Unang-una, nagkadayaan doon sa bidding. O rebid. Wala nang dayaan ngayon? Totoo ba yun? 9:02 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, September 3, 2025. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Wala pong bibo sa amin. Pati ako, hindi na rin ako bibo. Anti-bibo. Anti-bibo tayo. Vivacious. Speaking of Bibo, sabi ni binabanggit kayo. Teka muna. Ito, Ah, mas, meron ano pa. to? Gusto mo? May Oo, konting tayaan endorsement yan. lang po tayo, no? Alam nyo ba, nakakatumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado, may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila urungan. At drama. Kaya palaging tandaan, Yes. ang bawat taya, may kawang gawa. Kailan ba natin may interview si GM? Pero dapat tumaya kayo. Meron kasing nag-text dito sa amin, doon daw po sa barangay nila, kailangan ng ambulansya. Parating natin sa kanya yan. Oo. Kailan ka ba magpapakabib? Magpapakabibo at magbigay ng ambulansya. Ayun. Doon sa nag-text sa aming barangay. Marami daw humihingi sa kanya ng ambulansya. Sabi niya. Yung nga, may Nasusunod priority. naman daw. Priority yan. Sa totoo lang. Pero kung yung barangay na yun, talaga namang sa dami-dami na nagkakasakit, nagkakandamatay dahil hindi madala sa ospital, Ayun. kailangan talaga ng ambulansya, no? Well, anyway, ano yung... Hindi, nung commercial break, kaya tinabi ni Kong Jonat, dapat yung mga hindi na nagtatrabaho, Wala kayong- palpakan trabaho sa Palpak mga kayo. administrasyon nitong mga government agencies to, mahimik na lang kayo, wag na kayo makibibo dito sa mga nagpapabibuhan. Pero itong iba hindi nakikinig eh. Itong ating paboritong si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. He vowed, nangako siya na magro-roll out ng mobile application. Ano na yung mobile application? Makakatulong para sa Pwede sa efficient- cellphone. Oo, efficient at transparent distribution ng 20 20 pesos pesos per rice. kilogram rice. Magkano Magiging- gagastusin nila sa app na yan? Wala pa siyang sinasabi. Pero sinabi niya, yung app na yan, i-expand pa nga sa mga jeepney, Okay. tricycle driver, gano'n. Kita oo. mo na? At makakatulong yan. Paborito mo to. To gather data. Tungkol sa, sabi ko, hindi pa pala kayo nakakagather ng data. Bakit niya ginagawa yung programa? Wala palang data. Wala pa. Yan na nga. So, magkakaroon ng app para dyan sa 20 pesos per kilogram rice. Nationwide. Sa 2026 daw October gagawin 1 yan. ang Para 15 milyong households, magkakaroon niyang pwedeng bumili ng 20 pwedeng pesos. bumili ng 20 pesos per kilogram. Isa lang ang tanong ko dyan, yung Oh, 15 million households na yun, alam mo ilang tao yun? Ilang tao? 15 million times 5. Di ba? Oo. Ganon yung, ano niyan eh. oo. So ilan yun? 75 million? Ha? 75 million katao. Ilang kilong bigas ang kailangan mo? Ilang toneladang bigas ang kailangan mo para masilbihan mo yan 15 million households na yan? Sa 20 pesos. Ito lang yung matik-matik niyan, pare. Saka kukuha ng supply. Para i-distribute dito sa Okay. Assuming 70 magkakaroon ka ng 75 supply, million. sa mo kukunin yun supply, assuming magkakaroon ka ng supply, saka kukuha ng pera. Para i-subsidize yan 20 pesos per kilo na bigas na yan.
In other words, bibuhan na naman to. Bibuhan na Ganun ba naman yan? po. Yan ba sinasabi mo? Yan 15 million po, ang hirap i-serve niyan. 75 million people, ilang kilong bigas yan, ilang toneladang bigas yan. Ay nako. Kailangan daw Oo. po, kasama daw dyan ang rice farmers tsaka fishermen. Right. Tsaka mga senior citizens. So yung rice Oo. farmer, bibigyan mo ng subsidized rice. Hindi ba naman napakagaling no? Hindi ko alam kung naiisip Napag-isipan yan to eh. Saan niya kukuha Isasama Oo. daw nila, jeepney driver, tricycle driver. Yeah. Tsaka bakit nandyan ang center? Yan ang sentro ng programa natin sa pagkain. Yan 20 pesos per kilo na bigas. Imbis na- Na hindi naman nakikinabang ang marami. Ba't yan Imbis sa- sentro ng ating Oo. agriculture Kung paano policy? pa increase sana yung production at Yun. yun ang yung dapat centerpiece ng programa. Hindi wala nakabanggit dito. Meron na raw pilot po yan, yung 4,000 na drivers. Diyan sa Nabotas, magiging available na raw yung 20 pesos 4,000. 4,000 drivers. Ayos, Ilang kilo kaya yun? Meron ba sila talagang Nabotas. bigas? Sa Ha? Nabotas. Sa Nabotas Meron ba silang daw. pera? Hindi, kaya nga pilot project muna ang ginawa niya. Ngayon po, Wonder Up ang tawag niya. yung kaisa-isang measure nito ni Kiko. Kiko, Chu Laurel. Kiko, para po sa bigas, para sa mga farmers naman. Yung mga farmers kasi nahihirapan. Ang baba-baba ng presyo ng palay sa farm gate, nagkakandalugi-lugi yung mga farmers. Okay. Okay? So, ang gusto mangyari ni Kiko ay import ban. Ang problema, pwede daw pumasok pa rin hanggang September 15. Ba't nag-import ban ka pa? Nakikita mo ba? Nakita mo yung Oo. yung klase ng Import galaw ban ng ng policy natin. Sabi niya, import ban starting September 1 hanggang end of October. Yan po ang policy. At pumayag ang presidente. Ngayon, ang sinasabi ng Department of Agriculture ay pwede pa raw pumasok yung importation hanggang September 15. Paano nagkaroon ng import ban starting ng September 1? Kung pwede pa pala magpapasok ng imported na bigas September 15. Kasi daw po, yung mga halimbawa umalis doon sa port of origin, mga katapusan ng Agosto, hindi makakarating dito. Kailangan magkaroon ng extension. Eto, mga ulol yun, kung ganon. Ba't kayo magpapaship ng katapusan ng August? Alam nyo hindi makakarating yan Oo. ng during the ban. Di ba kasalanan ng mga importer yun? Ngayon, kailangan mag-adjust yung policy natin for Para the sa sake mga of the importer, importers oo. na naman. Yan po yung pinagtataka natin sa policy ng agriculture. Hindi ba? Bakit lahat puro importation ang inyong inaatupag? Kundi importation, ang pagbenta ng imported rice at 20 pesos. Okay? Ang ibig sabihin pala nila ng ban, hindi na magbibigay ng import license starting September 1. Ayun. Noong August, pinagbibigyan nyo na sila ng import license. So yung mga pinagbibigyan nyo ng import license at nakapag-ship ng August, ay hanggang September 15 pa sila. Ngayon, after September 15, magkakaroon ba ng extension, parin Joel? Hindi pa natin Ha? Hindi pa It is possible that no imported rice will enter the country from September 15 to November 15 na yan. It is possible. Oo. Sabi nino? Sino ba to? Si Sergeant? Oo, Sergeant Si Sarge De Mesa. De Mesa? Arnel De Mesa. DA spokesman. Sabi po nila yan, ng Department of Agriculture, Oo. At
sa swerte naman kasi sa taas ng harvest. Mm. Alalahanin nyo, noon pa tayo nag-i-import. Pero kahit nag-i-import tayo, Mm. ay taas ng taas ang presyo ng bigas. Why? Kasi po, we are at the mercy of world prices of rice. Mhm. So kahit na noon nag-i-import tayo, tumataas ang presyo ng bigas dito dahil po napakataas ng presyo ng bigas. Kailan bumaba ang... Tapos, ang sabi ni Balisacan, Mhm. tariff, baba natin para bumaba ang presyo ng bigas. Hindi po bumaba. Kasi yung tariff is still addressing the issue of imported rice. Hindi po yun ang issue natin kung bakit nagmamahal ang bigas. So, tumataas. Kumbaga, lahat ng policy natin nakatuon doon sa rice importation. Oo. Ano ang sinasabi po ng mga ekonomista? Bakit bumaba ang presyo ng bigas? Dahil napakaganda ng harvest, local harvest, noong first harvest, noong first semester. Yan ang number one na dahilan kung bakit bumaba ang presyo ng bigas. At hindi yung mga policy na itong sila Balisacan, nitong sila Chur Laurel, tukol sa rice importation. Ang assessment po talaga, tayo mismo ang nakagawa ng solusyon para bumaba ang presyo ng bigas. Yung tumaas ang ating harvest. Hindi yun sa import policy. And yet, up to today, ang ating kinakalikot Ay, yung importation. ay yung importation. Ano ba naman yan? Well, may nilaunch silang isang bibo nila yung magkakaroon ng ano ba yan? Logistics warehouse sa Kamsur, 'di ba? Yung mga ganyan. Ano yung... Cold storage, mga ganyan. para sa gulay yun Para sa gulay at ano. Oh. Mm. Pero nag-iisa lang yun eh. Isa lang yun eh, hindi naman Tsaka, pilot project din. yung babibo rin yun eh. Mhm. Kailangan po yan, sabay-sabay, marami. Dahil doon lang ba sa Bicol kailangan ng cold storage? Mhm. Hindi ba baka dapat Laguna, Batangas may cold storage din? Yung Bicol na yun will serve Ang Metro point, Manila. parang yung programa natin hindi nakatutok doon paano Sa local production. susuportahan yung local production. Precisely, yun nga yun. Both Yun sa ang problema bigas eh. at sa iba pati. So Fisheries, meron daw ganun pong din. intensyon. Oo. Si Arsenio Balisacan, DepEd Secretary, meron siya intensyon. Mhm. Ito, intention to hindi pa to plano. Oo. Meron pa, ano yan, intention mo. Yung intention, magiging plano, ganun ba? Mhm. Intention, Well, magiging balak. Yung intention, magiging balak. Yung balak, magiging plano. Yung plano, magiging... Realidad. Di ba? Malayo pa yung realidad. Malayo pa yung Malayo realidad. pa. Ito may intention daw po Mhm. si Arsenio Balisacan, ang paborito ni Paring Vener. Mhm. May intention daw po siya makapag-develop ng ibang solusyon para maging stable na ang presyo ng mga pagkain. Okay. Ano yun? May intention siya. Basta! Nasa intention pa lang. Okay. Merong Yung pala ibang punto paraan. mo. May intention siya. Bukod sa tariff. Yun ang Eh, intention. mabuti yun may intention, pare. Ganon? Parang you're wishing the to achieve something, pare. Ganon. Ganon. Ako may intention. Mithiin. Ako may intention ako sana mag-resign ka na eh. Hindi ba pwede yan? Meron siya intensyon na humanap ng ibang solusyon. Okay. Pero Bukod- yung solusyon na hindi pa natin, yun na tinatanong ko yung solusyon eh. Yun na nga eh. Basta may intention siya. Hindi raw po tariff lang ang pwedeng solusyon. Pero bakit tariff lang ang inyong kinukutingking? Di ba? Ang inyong ginagalaw, taripa sa bigas. Yung pala ang yung pala ang sinasabi mo, hindi lang tariff eh. O anong pwedeng gawin, halimbawa sa bigas? Okay? Dapat daw po maproteksyonan ang mga farmers, magsasaka,
mga nagtatanim ng gulay, mga mangingisda, maproteksyonan daw po yan sa mga malawak na galawan ng presyo ng farm gate. Alam mo pala yun. Anong gagawin natin dyan? Pero at the same time daw, habang pinoproteksyonan yung mga farmers, kailangan yung mga consumers maproteksyonan din. Hence yung importation. Hence yung importation. Oo. Ang problema nga yung importation, nakakasira sa farmers eh. Kasi mali. Mali ang paraan ng importation. Hindi naman sinasabi ng mga farmer groups, huwag ka tayo mag-import. Dahil alam nila kulang eh. Ang problema nyo lang, binaba nyo yung tariff. So yung Yung- input sana na mula Yung pera sana na kikitain sa tariff, Oo. to modernize agriculture, hindi Hindi nangyayari. nangyayari. Binabaan yung tariff eh. So, Paano lalaban ngayon to? Paano tataas ang production natin? And yet, ang gusto niya, ma-prevent, yun nalulugi yung farmer. Para bang kinukontra niya yung sarili niya? O yung sinasabi niya, hindi yun yung ginagawa ng policy? hindi parang ano yan eh. Bakit? Ang nangingiral kasi yung lobby ng mga importers. Labanan yan, sino nauna? O sino mas patimbang? Yung manok o yung itlog? Ayan. Kinampihan na niya yung itlog. Yung manok pala. Yung itlog, pasensya ka na. Hindi ko. ganun. Pasensya na kayo, mga Pasensya na farmers, kayo. Malakas to mga to eh. Ano po to dinidinig yung mga budget ng tinatawag na economic team. Oo. At doon sila napipilitan magsasalita ng mga ganyan that they're contradicting themselves. Hindi ba contradiction yung mga pinagsasasabi nito sa sarili niya? Well, Kapag daw po mag-contradiction daw yung policy na proteksyonan mo yung consumer at saka proteksyonan mo yung farmers. So yung policy goals na yan daw po magkakontra. Okay? one has to give. Parang isa. So kailangan, Bigay. di dun nga, kaya nga kayo kailangan eh. Di ba? Yung economic team, kaya nga po kayo kailangan dahil talaga mahirap yan gawin. Balansihin. It's a balancing act. Hindi pwedeng consumer lang ang may protection. Mamamatay yung mga farmers. In the long run, ang mangyayari po dyan, kakaprotect nyo ng consumer, hindi na magtatanim yung farmer. Lalong naloko. Lalo tayong nalintikan consumer. Lalo tayo nalintikan. Mas mahal yung bilihin natin ng pagkain. Okay, meron po tayong singit. Ano to? Insertion? Insertion to Pati dito sa amin, uso na singit eh. Patrol 38, Gen Patrolya, DPWH, hiniling daw sa DOJ na maglabas ng lookout order laban sa ilang opisyal ng DPWH at kontratista. Kami, Jen. DWIZ Flash Report. Kinumpirma mismo ni bagong talagang DPWH Secretary Vince Dizon na lumiham siya sa Department of Justice para ilagay sa lookout bulletin order ang mga inimbitahan ng Senado na ilang opisyal ng DPWH at ilang kontratista ng DPWH. Hinggil nga sa yan sa palpak na flood control projects, kabilang sa mga opisyal ng DPWH ay sina Officer in Charge Assistant Regional Director Henry Alcantara, OIC District Engineer Brice Erickson Hernandez, OIC Assistant District Engineer JP Mendoza, Engineer Ernesto Galang Planning and Design Section at iba pa. Gayun din sina Alex Abilido, Presidente ng Legacy Construction Corporation, si Sara Discaya at Pacifico Curly Discaya na may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Gayun din si Maria Roma Angeline Remando, owner na yan o manager ng St. Timothy Construction at iba pang kontratista ng DPWH. Bukod nga dyan, ipinatitigil na rin ni Secretary Dizon ng 2 linggo ang lahat ng proyekto ng DPWH, gayon din yung mga bidding. At yan muna ang detalye. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Maraming salamat, Jen. Ayan, may lookout. Lookout para hindi makaalis. Hindi makalabas. Pero yung pera, nakalabas na. Paano yun? Nauna na yung pera, kumbaga may... Tama. Nauna na yung pera. Dapat kasama sa mga order ng Department of Justice, yung mga lookout order na yan, yung pong pera. Bantayan nyo, AMLC. Kamukha yung kotse nito mga Diskaya. Doon kay Julius Babaw, 40. 40. Aba, kalahin mo, 10 na lang inabot ng Bureau of Customs. Paano ba yan? Sabi ni Jinggoy, 80 raw yan. Sa bagay, hindi naman siguro yung lahat ng 80 na yun. Ay, may kaso sa sabi ng mga Diskaya, importation. nagkataon lang daw na ginamit kasi nila yung mga sasakyan. Kaya, Lahat yung 80. hindi naman lahat. Kaya dalawa lang una nakita. Ay, yung iba naman pinaservice daw. Kita mo yung mga palusot na yan, tingin niya maniniwala ang mga tao. Mga ganong palusot. Ginamit po eh. Kaya wala rito. Yung iba naman pinaservisyo sa talyer. Ayun. Yung iba pinahiram. Pinahiram. Ganun. Okay kayo Magaling. Baka may ka-rental business sila. Isa pa, yun ang Hindi kanilang daw yun? side racket nila. Aha. Meanwhile, isa pang ito naman, ewan ko kung pabibo to or talagang genuinely siya dumadaing or si Secretary of Tourism, Ano daw? Cristina Frasco, kaya nila hindi tama-tamaan yung target natin, bro. Yung Ng 5.4 tourism arrivals. million o 5 Tourist million, arrivals. 5 million tourist arrivals dahil talagang lubhang kulang sa budget. Kung kukumpara daw sa mga ibang bansa, lalo na archipelagic nation tayo, pare. So, dependent tayo sa dapat maganda infrastruktura, airports, kalye, samantalang yung mga ibang bansa natin, malalaki yung mga budget. Okay, At, accepted. At yung mga gaya ng Malaysia at Cambodia, land borders lang yan, tumatawid lang. Kaya napakadali po pumasok ng turista. So humihiling sana siya ng... hindi niya kasalanan. Kung bakit it is what it is. hindi natin tinatamaan, Hindi natin ibig niya tinatamaan. sabihin hindi niya kasalanan. Kasalanan ng umasa iba. daw sila nun yung ito hindi ko magets. Yung visas dapat na requirements pala yung sa China, ganun. Tsaka yung electronic visa program na medyo naantala. So, Kaya nga, because of so that, hindi niya nabawasan. in other words, hindi niya kasalanan. They could have done better. Ayan, pare. Ano Okay. masasabi mo niyan? Sige, tanggapin na natin yung lahat na sinasabi niya. Okay? Kasalanan po ng iba. Isa na lang tanong, pwede ba? Pwede, sige, pwede. Secretary, nasaan po yung campaign ng tourism? Nagka-problema nga nung una nung campaign. Asaan dun yung campaign? Yun lang naman po ang hinihingi sa inyo eh. Hindi naman hinihinging ayusin yung infrastructure, ayusin nyo yung visa, and everything. Ang sabi po nung inyong mga ward, Hindi nga, yung branding and promotions ang budget sabi po nila, nung mga nag-invest ng katakot-takot diyan sa mga tourism establishments, asaan yung campaign? Yun lamang po ang hinihingi nila sa Department of Tourism eh. Wala na yung mga katakot-takot na daming. Yung branding. Oo. Hindi nila na. Just limit your focus on the campaign. Di bali na po yung mga infra and they will deal with that. Titiisin nila yan. Aminado naman ako, hindi ka naman DOTR, hindi ka naman DPWH, hindi ka makakagawa ng mga ganyan. Bakit yun ang problema mo? Yun na nga, sinasabi niya. Kaya nahihirapan, ayaw pumunta rito ng turista. Dahil doon, nahihirapan. Okay, ganito na lang. Ikaw ang pinakabida sa lahat. Na kapag nakapag-campaign ka at hindi dumating ang turista, ikaw pa rin, bida ka pa din. Just do the campaign, please. Hindi ba pwede yun? Hindi ba? Hinihiling ng mga stakeholders. Yun lang ang sinasabi nila eh. Magkaroon ng mga bed and breakfast. Paulit-ulit na lang yan. Di ba? Para makulit na itong mga to eh. Let's do a campaign, an honest to goodness campaign. Pag hindi dumating yung turista, edi sorry. But at least we did our part na nag-campaign tayo for them. Pero imposible yun na kapag may campaign ka, wala ka maaakit. Kahit papano. Campaign na focus talaga, no? Na
yan ang sinasabi ng kanyang When they had a industry. campaign before, di ba? Nangyari nga lang naantala and then they had to resort. Pero to lahat kanya-kanya na ng lang. previous to her na tourism secretary, ang inaatupag yung campaign campaign. kagad, oo. Mapa Dick Gordon yan, mapa Ace Durano. Dumating man ang mapa- turista o hindi, di ba? Yung at least, yung may At saka yung kampanya. yung image sa Pilipinas na you're shaping for the better, di ba? Di ba, ano ba Kahit yung- hindi magkaroon yung ng... kay Dick Gordon, di ba? Wow, Philippines. I mean, Oo, sabihin wow. natin may kritisismo ka dyan, wow, Philippines. So, at least Pero may campaign nagdatingan siya. ng turista. Nagdatingan. Meron tayo Love the Philippines naman. Hindi, naririnig mo ba yun? Hindi. Ayan na nga iba nga eh. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. WIZ News Catch Up. News Catch Up. Magandang umaga Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Pagbibigay ng 30 million peso campaign donation kay Senate President Cheese Escudero, ibinulgar ng isa sa mga top contractor ng flood control projects. Kung sino yan, alamin natin sa Reporter Patrol 30, Jelly Mendez. Inamin ni Centerways Construction and Development Inc. President Lawrence Lubiano na nagbigay siya ng 30 million pesos bilang campaign donation kay Senator Cheese Escudero noong 2022 elections. Ito ay kahit pa mayroon anyang umiiral na kontrata ang kanyang kumpanya sa gobyerno mula pa noong 2009. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee, natanong ni Akbayan Party List Representative Jel Jokno si Lubiano tungkol sa mga kontratang hawak ng Centerways, partikular sa Bicol Region, na may mahigit 30 proyekto sa bahagi ng Sorsogon. Ayon kay Lubiano, matagal nang nakasasali sa mga proyekto ng gobyerno ang kanyang kumpanya mula pa noong 2009 at nakapagtala ng mga proyekto sa Albay, Camarines Sur, Cebu at Masbate. Sa katunayan anya, mula noong 2022 hanggang ngayong taon ay nasa 80 proyekto na ang kanilang nabid. Nang tanungin naman kung may kamag-anak siya sa gobyerno, inamin ni Lubiano na may mga kaanak siyang kasalukuyang nanunungkulan bilang alkalde at konsehal sa Sorsogon City. Nilinaw naman ni Lubiano na personal donation ang kanyang ibinigay kay Escudero at hindi anya mula sa kanilang kumpanya. Batay sa Section 95 Letter C ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang mga government contractor ng pamahalaan na magbigay ng donasyon sa kahit na sinong kandidato. Una nang sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na kanila nang iniimbestigahan ang 31 kontratista na sinasabing nagbigay ng campaign donations sa mga tumatakbo noong 2022 elections. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, Pasig LGU nagsasagawa na ng sariling investigasyon kaugnay sa anomalya umano sa palpak na flood control projects ng DPWH. Detalye mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Nakikipagtulungan na ang lokal na pamahalaan ng Pasig sa national government hinggil sa investigasyon ng palpak na flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa gitna ito ng sinasagawang investigasyon ng mga mambabatas at otoridad hinggil sa mga sangkot na palpak na proyekto. Iginiit ni Pasig City Mayor Vico Soto na dapat managot ang mga sangkot sa anomalya ng palpak na flood control project. Kahit ito pa man ay politiko, contractor, supplier at opisyal. Binigyan diin pa ni Mayor Soto na patuloy silang magsasagawa ng sariling parallel investigation hinggil nga sa controversial na proyekto. Kinumpirma pa ng alkalde na meron nang lumapit sa kanila na government agency para manghingi ng mga papeles. Hindi dapat anya matapos sa ilang buwan at tuluyang makalimutan ang issue ng walang pananagutan ng mga sangkot sa katiwalian ng flood control projects. Narito ang tinig ni Pasig City Mayor Vico Soto. Ang importante dito, managot ang kailangan managot. Whether they're government officials, contractors, suppliers, politicians or career officials, importante may managot. Hindi pwedeng pagkatapos ng ilang buwan, tatahimik na lang ang issue, tapos magkakalimutan na tayo. Hindi pwede. Huwag tayong pumayag bilang mga mamamayang Pilipino, bilang government official, bilang ordinaryong mamamayan, bilang media. Huwag tayong pumayag na magkalimutan tayo after 2 months, after
2 years for that matter. Kailangan manatiling buhay yung issue. Kailangan makasuhan yung mga dapat kasuhan. So on our end, we're doing our part. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. Sa iba pang balita, PCO nanawagan sa mga kabataan na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita sa social media. Kung anong panawagan, alamin natin sa detalye ng report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Nanawagan si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa mga kabataan na maging mapanuri sa lahat ng impormasyong nakikita sa social media at palaging alamin ang katotohanan. Ginawa ni Castro ang panawagan sa ika-4 na yugto ng Usap Tayo Bayan Muna Campus Caravan ng PCO na ginanap sa Arellano University sa lungsod ng Maynila. Bahagi ito ng talakayan kasama si Jose Castro na layong palalimin ang media literacy ng mga estudyante. Nabatid na layon din ng serye ng talakayan na lumikha ng ligtas na espasyo kung saan maaring magtanong ang mga kabataan, magbahagi ng pananaw at may ugnay ang kanilang mga natutunan sa klase sa mas malawak na usaping panlipunan. Ayon naman sa ilang mga estudyante, mahalaga ang pagiging kritikal at matalino sa pagtanggap ng impormasyon. Nila ay refleksyon ito ng pagiging responsabling mamamayan. Tinatampok naman sa Campus Caravan ang kalagahan ng information literacy lalo na sa kabataan sa panahong mabilis kumalat ang maling impormasyon at disinformation sa online platforms. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. At iyan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Bibong Bibo. Joel Laksamana, ako si Conrad Maral, si Paring Bibo, Paring Jonathan. Ay ano na po, medyo kailangan daw magpunta Los Baños. Meron siyang tinatrabahong Sa tinatrabahong project dyan sa Los Baños. Padre, meron na akong babatiin na ito pare, turismo rin to pare. Bumibisita sila mula Dubai. Ang aking bayaw si Edgar Hermanos at si Edgar at Maf Hermanos. Ayan, nagpapasyal sila ngayon pare, pupunta sila sa Pampanga at kasi gusto kumain na masarap eh. So they go to the seat of cuisine. So ayan yung mga bro parang mabalik lang na sana ako sa turismo bro. Okay. I mean, I don't want to ibang masyadong banatan si Secretary. Bakit? Kasi ang dami niya sinabing problema, but ito recently bro. Ako gusto ko siyang banata. Yun nga, ang dami niya sinabing problema kaya bakit ayaw tumaas ng ating tourist arrivals dito sa Pilipinas. Kailan lang bro, ito nagkaroon ng contest, survey, yung, ewan ko narinig mo ito, yung Kantar, Brand Z Philippines. So, in-identify nila yung mga top brands sa Pilipinas, bro. Interesting. Ano yung mga brand ng Brand, ito, for example, sa brand ng damit, 8 categories brand ng, ito. Hindi, brand ng tourism destination. Iba-iba. Ito, for example, sa, hindi mga commercial to casual dining, Max at Kuya J. Ang taas daw ng branding niyan. Okay. Sa damit, Bench at saka Pen Shop. Nakikita silang mo dalawa lang eh. Sa pantry, meron pa bang iba? Pagkain, Lucky Me, noodles, Pure Foods, tsaka Century Tuna. Yung mga Okay, ganun. yeah, brand. Feminine Beauty and Skincare, Dove, tsaka Pond's. Sa Fabric Care, Down and Surf. Ayun. Yan ang mga brands na meron siya, kilala. yung emerging Filipino brands, Delimundo. Ayan, Sabi ni, sino nagsasalita dyan? Kantar Brand Z. Now, anong purpose ng purpose nila? Kasi sa atin, sa Philippines as a tourism brand, ang sabi ng Kantar, sikreto lang naman dito, simple. Kung limitado ang resources mo, identify mo ano yung pinaka-biggest difference mo, yung kakaiba sa'yo. Brand, yun na nga yung brand. So kaya nga yung Wow Philippines, kahit na kritisismo, marami kang kritisismo makukuha dyan, gumawa siya ng May misteryo.
yung Love the Philippines dahil hilaw. Ginaya lang sa Brazil Ginaya lang yun. sa parang tuloy tayo. That's yun siguro Kasi ang gumawa niya, yung agency. Oo. Masyadong pinaboran yung agency na yun eh. May Kung masyado balita na- nga oo. na kumita. Di ba yan yung gumamit nung video na Indonesian yung rice Indonesian pala yung terraces? destinasyon, hindi pala Pilipinas yun. Kasi Kasi nagsimula may pa rice lang. terraces sa Indonesia, yun ang inilegay, di ba? Nagsimula sa kalokohan yung campaign eh. Di ba, So nawala ng tiwala sa siguro what DOT. I'm saying is, parang kahit anong negosyo, or, Kailangan ng brand. at Totoo. saka, hindi mo pwedeng isising. Kasi wala kaming kalye. Kasi wala kami nung visa extension para sa mga China eh. Oo. Ay, tsaka, kung maghahanap tayong problema, marami tayong magagawa. Maraming Masasabing problema. Pero paano natin mahikayat sila na keso pumunta sa Vietnam, Cambodia at sa Thailand? Hindi nga, paano? meron nga bang ginagawa tukol sa campaign? Sabog-sabog eh. May diving destination. Lumabas sa mga magazine ng Condé Nast, ganyan. Kaya nga, festivals, food. di ba nagkaroon sila ng forum kasama yung mga tourism establishments? At iba-ibang klase, di ba? May yung mga malalaki, No Star, yung mga big hotels. Anong Tapos nangyari? yung may mga maliliit, mga Maliliit, resorts. Ano nangyari doon sa Gumawa na lang forum? sila ng kanilang mga campaign at depende kung sino tinatarget nila, kung Korean market, kung China, Oo. kung taga Kanya-kanyang Europe, lakad US, na kamo. Kanya-kanyang lakad because parang hindi Pero mo matagal na maasahan. ginagawa ng mga resorts and hotels. 'Di ba? Pumupunta na Europe, sumasali sa mga expo, tapos hoping makapag-book sila. Mga gumagawa niyan po yung mga MICE. Halimbawa yung SM sa ano tawag niya sa mall nila, yung malaking mall sa Coastal Mall? MOA. MOA. Meron silang expo dyan, di ba? Yung gumagawa ng sariling marketing yun abroad para sa MICE. Dati ang PCC, Philippine International, PICC, Philippine International Convention Center. Ang ano kasi dyan, may-ari niyan Central Bank. Right. Central Bank ng Finance. Para at least mabawi man lang yung maintenance cost. Kasi dahil mo trabahador. Yung security lang yan. Napakamahal na. Totoo. Yung upkeep ng building, na surroundings, ang mahal, di ba? Alangan namang budgetan mo pa yun. So, ang ginagawa nila, para at least mabawi man lang yung upkeep ng lugar, pinopromote nila yan as a destination As a for destination, no? MICE, meetings, conventions, conventions, mga ganun. exposition, Oo. ano yung I? Mga ba yung whatever. Basta the main point is yung mga Conference. bisita, na ano. So, pinopromote nila yon. So, nakakakuha sila. So, yung mga individual, mga hotel, halimbawa, EDSA. Yung EDSA Shangri-La, paborito convention site yan eh. Yung mga maliliit lang, hindi naman. Halimbawa, mga asosasyon ng doktor, pediatric doctors, pediatricians. Diyan sila kasi taon-taon nagko-convention yung mga yan, di ba? Yun yung kanilang continuing education. Okay. Ngayon, ang EDSA masipag dyan. EDSA Shangri-La. Okay? So, meron silang mga sariling move. Ito mga hotel na to. Right. Pero ang hinahanap talaga nila, yung pang-akit sa buong Pilipinas. Dahil sa convention, kikita sila. Pero yung mga kwarto nila, mas maganda kung yun ang occupied by Again, tourists. hindi natin sinasabing madali. I don't profess to be an expert. Pero, yun na nga, di ba? Ako, yung sinabi ko kanina, Max, tsaka ano yun isa, yung Max. Kuya J. Kuya J ba? Yung Kuya... Max. at saka, Brand. minsan pag pupunta ako sa mall, mahilig kasi ako eksperimento. Tara, sushi, tara, ramen. yan. Pero pag may kasama akong yung basic, dito tayo sa Max, dito tayo sa yung ganun sila eh. So, meron kasing it evoke something na dyan na lang, safe tayo at Ganun kilala din natin yan eh. Ganun Oo. dapat ang Pilipinas na something na we have to offer sa Hindi, nagagalit turista. sila kasi daw, hindi yung kalye, infrastructure, airport, importante lahat yan. nagagalit ang
Secretary Frasco kay John B. Cremulya, ba't daw inaamin na magulo sa Pilipinas? Yun pa. Kaya daw bumagsak ang Korean market daw. Kasi Dahil daw inamin ni natatakot John Vic. Oo, sabi niya. Ngayon daw anong ginagawa nyo? Ay nakipag-coordination kami sa PNP na damihan ng patrol ng mga pulis. Lahat So, problema Napaka lahat ng knee-jerk, ibang tao, oo, hindi eh. kanya eh. Hindi Yun, yan eh. yun ang hindi ko gusto eh. Ano ba measures? Ano ba mga ginagawa niya? Dahil yun na nga, police pa presence. Eh daw. samantalang, Hindi ka naman PNP ang eh. talagang terp mo, to promote tourism. Mm-hmm. Are you promoting tourism? Kung ano-anong pinakikialaman natin sa tourism, hindi na yung totoong focus. Ito, meron akong gustong banggitin uli. Okay. Di ba problema natin yung smuggling? Smuggling, okay. Lahat ng klaseng smuggling. Di ba? Mm-hmm. Oil, ang number 1, fuel, smuggling. Agricultural goods, 1 trillion. We import 1 trillion pesos worth of agricultural goods. Nababayaran ba yan ng tamang tax? Yung oil, nababayaran ng tamang tax. Pare, consumer goods, mapa fake. Yung fake ngayon, pare, imported na. Dati tayo gumagawa ng fake di ba? Sinisita Oo, nga tayo sinisita ng tayo yan mga original dahil gumagawa tayong fake. Ngayon yung pati yung fake, hindi na natin ginagawa at ini-import pa natin. Kotse. Ang lupit ng importation natin ng kotse. Number 1 example nga si Diskaya. Di ba? Paano nakalusot yung mga luxury cars niyan? Paano nakalusot sa Bureau of Customs? Ngayon sila nagkukumahog na habulin. Bakit hindi nung pinapasok dito yan? Nagkaroon ng aksyon. Kung kailan sumabog yung issue, tsaka kayo ngayon nagkukumahog. Di ba? Ganun ang ano natin eh. Kung may issue, Saka biglang nagpapakitang gilas na para bang Boy Bibo nga. Samantalang dapat matagal They're, na ginawa yan. Yan yung they're trabaho learning a nyo. page from Chubibo. Ito po si Finance Secretary Ralph Recto. Meron pong hearing sa Senate Finance Committee nung budget ng Department of Finance. Okay. Ang sinabi niya, ang nakikita daw po nila sa smuggling ng general merchandise and oil pa lang ay 150 billion pesos in revenues ang mawawala. Aba, napakalaki ng 150 billion. Malaki yung 150 billion. Pero po ang sinasabi ng mga pinag-aralan itong issue na to ay hindi lamang po 150 billion ang mawawala dahil sa smuggling. Sa oil pa lang, pare. Sa oil pa lang. Doon pa lang makukuha. Simple lang, ibabangga mo lang ano yung total sales doon sa binabayaran na tax. Ibangga mo lang yun. Malalaman mo na. Hindi raw trabaho ng Bureau of Customs yun. Sino may trabaho nun? Ngayon, 150 billion, ang gusto ko sana marinig kay Secretary Recto ay hindi yung total figure ng inaasahan niya mawawalang revenue dahil sa smuggling. Foregone revenues. Ika nga Foregone revenues. Ang gusto ko sana narinig, ano solusyon niya? May solusyon ba? Depende, ayaw daw niya gumawa ng new taxes or something dahil mga tao yung mahihirapan. Ayaw niya, no new taxes. Pero tama ka, wala rin siya sinabi talaga. Hindi nga, di Pero ba, sana yung kung revenue, kung walang new taxes, ay atupagin yung mga leakage. Oo, ano ba ang mga leakage? Di ba smuggling, number 1 na leakage yan? Kaya po sinasabi ng tax reform. Smuggling and corruption. Hindi naman sinasabi sa kanya na gumawa ng new taxes. gumawa ng bagong tax Hindi eh. Kailangan pigilin yung leakages. The only way to do that is tax reform. Ano solusyon do sa payat nga yung 150 billion pare. Sa oil pa lang tapos na yun. Palagi pong hindi naman tinatamaan yung collection target. Never. Na ang customs, napakababa na nga ng ikaw naman target niyan ay hindi pa tinatamaan.
Pagkatapos may nahuli ng isang gasoline station na unmarked ang fuel ay katakot-takot na headline. Ang nangyayari, pahuli ang mga nangyayari. Gaya nung cigarette, na smuggler na kahon-kahon na. Konti lang yun, pare. Oo nga eh. Konti lang yung kahon na yun. Di ba Ilan pinag-usapan na natin dati yan? Sa planning Billion- session ng mga smuggler at saka Billion. okay, naka-schedule na yung mga pahuli nila para, yan, naipid na natin sa media yan. So, ang plano pong pinresenta ng paborito ni Paring Vener na Finance Secretary Recto ay hindi pa paanong masugpo ang smuggling. Ang kanya po pinresenta doon sa committee ay isang kukuha ng pera para mapunuan yung mga mawawala dahil sa smuggling. So inaamin niya na wala siyang gagawin sa smuggling. Kasi ang paraan na gagawin niya ay humanap na ibang paraan para mapunuan yung mga mawawalang pera eh. So in other words, hopeless na siya sa smuggling. Wala siyang gagawin. Because Hindi na sabi mo, wala. mababangga mo ang mga hindi dapat banggain sa mga ganyang klaseng tax reform strategies. Who the fuck cares kung Hindi, sino siya nga, mababangga niya? He cares. Pare. Ayaw niyang banggain. Pare. Yun na nga. Ay, nako. Talaga namang pare. I feel hopeless din. I feel helpless. Meron daw silang plano papaanong punuan yung... Anong plano yun? hindi ko alam. Pinag-usapan pa natin. Uy, bro, meron akong gusto sanang ganun tayo, tatanggapin na natin yung smuggling? Hindi ba? Di ba lahat na problema dyan eh. Meron akong itatakel sana, bro. Okay, good. Sige. Ito bago tayo magtapos. Meron tayong kaibigan na kaibigan mo rin to, pare. Actually, ang galing magpat ng hype nito, tsaka short game. Kaya kong i-outdrive to, pero pagdating sa short game, pating yari ako. Si Ding Marcelo. Ding mo, si Ding. Paring Ding. Anong Si paring sports Ding kasi writer po retired yan. na ito si Ding eh. I don't know if he still edits sa bulletin o sa ano. Now, meron siyang malaking beef, pare. Kasi si Ding Marcelo, batang reporter pa to noon, sports writer, kinover niya yung Thrilla in Manila. Okay. Laban ni Joe Frazier at ni Versus Muhammad Ali. And 1979 ba yan or something? 73 yata. 73, He cut his teeth there. At sinabi nga niya, the Thrilla in Manila, hindi matutumbasan yan. History na yan. Para kila Ali at Frazier. It's something for the books. Dahil yun nagpatayan talaga yung dalawa. At siya'y nag-cover araw-araw, nandun siya sa mga training session ng dalawa. Sabi niya, that one hindi mapapantayan. Ngayon si paring Ding Marcelo, hi Ding! Meron siyang beef ngayon na merong gagawing Thrilla in Manila 2. Now, ayoko may masagasaan, pero ito yung kanyang... Sinong gagawa niyan? Si Manny Pacquiao, dating Senator Manny Pacquiao, ang pambansang kamao, lumapit kay President BBM at sinabing gawin natin Thrilla Manila 2. May promotion sila na ang lalaban, di ko kilala, Melvin Jerusalem or something. At tapos tatawagin nila Thrilla in Manila 2. And they want to make it something like ginawa ni Joe Aspiras noon. Tourism, investment. Now, sabi ni Ding Marcelo, alam mo, I'm for sports advocacy. Tumutulong si Manny Pacquiao sa sports. Okay lang yan. Pero yung mga ganitong gimmickry, pure gimmickry, at yiniyurakan nyo pa yung legacy ni Muhammad Ali at ni Joe Frazier, hindi ba kayo pwede mag-isip ng iba? Iba na lang. Sana man lang, sino ba itong lalaban? Suddenly, kung sana talagang masikat Kasi na boksingero. kategorya ba? O, kasing Nung kategorya Ali ba? at Para Frazier hindi yan. na ba kayo nahiya? Tapos gagawin yun, marketing tourism event now. Hindi, kahit para kumita lang eh. Para Yun ang hindi ko kumita lang. gusto eh. Yung old school tong si paring Ding, sabi nga niya. Makapag-iisip naman siguro kayo ng iba tapos gagamitin yung Bakit dome ginagamit at pa ang presidente? Hindi, kasi doon pumunta si Manny para ibenta. So, The idea na ipupush Thrilla in din ang Manila. The problem is, ito pa ang masaklap, medyo may banat pas tuloy si Ding, kasi si President, sinabi niya, oo, naalala ko yung Thrilla in Manila, bata pa ako. Nanood kami nung daddy ko, nung boxing. Hindi, training. At nagja-job si training session ni Muhammad Ali. Takot ako kasi akala ko tatamaan ako ng job. Sabi ni Ding,
Alam mo, lahat ng training session ni Muhammad Ali, andun ako. Ni minsan di ko nakita yung presidente. Unless absent ako nung araw na yun, so may patutsada pa siya. Anyway, the point of paring ding is that let's wag tayong gumamit ng mga gimmick rin na ganyan na mag-isip tayo ng sarili natin. Lalo na kung gusto nating i-build up. Tama si Ding dyan. Unang-una, itong tawag nga tuloy, yung trip to Jerusalem, kasi yung Melvin Jerusalem, hindi naman nila kilala. Gagawin mong 3 in Manila too. So, interesting point, Ding. Tama nga na may sinabi mo. Hindi, bakit? They're Thrilla in riding Manila on the too. popularity of the Thrilla in Manila. Oo. But, Sa larangan po ng sports, institution na yun. institution na yun. Yun yung Yung Thrilla sa in totoo lang, Manila. yung mga hindi pa nanganak noon na Napanood ko yan. Oo. You can watch it again sa 15 YouTube. rounds Oo. yan eh. Na talagang 14 rounds. Oo. Umayaw yung Frazier. Umayaw na si Frazier. Pero ito yung istorya. Oo. Si Ali ayaw was na rin siya. ready to Ready quit. na rin siya. Naunahan lang siya. Inunahan na lang siya mag-quit ni Oo. Frazier. Oo. So, really, tama rin si paring Ding. Baka mali yung tong ganitong yung institusyon na yun. Mahirap tibagin. Oo. Ganyan ang natin sa sports. Hindi tayo nakapag-iisip ng bago. Oo. Pato! Next time Pato, kailangan mag-guest natin si Pato. Kailangan magkaroon din Bibo rin siya ngayon. Maraming Bibo. maraming Ito ginagawa si ito Pato. ang pinaka-bibo. Oh. Tingnan mo ang mga itsurang bibo. Itsura ito- pa lang bibo na talaga eh. BTS. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Donal Carambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, Siya. andito na Ito na po. ang ating masikip. Teka muna, anong masikip? Masikip ang Amerikana. Amerikana. Pero award-winning. Award-winning yan. Dennis Antenor Jr. sa Ronda Pilipinas. Pilipinas.